Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dado. Taong 1979. Probinsya ng Capiz. Bilisan mo na, Dado. Mahuhuli na tayo sa gabasan. Anong oras na't hindi ka pa din nakakalabas dyan sa kwarto mo? Dado, ano ba? Andiyan na po, tay. Maulan na kayo. May ginagawa lang po ko. Ay nako, kahit kailan napakakupad mo talagang bata ka. O siya, aantay na lang kita sa labas ha. Sige po, tay. Sandali na lang naman to. Isang pahina na lang po. Nang mga oras na ito, naghahanda ang mag-amang Dado at Mar para dumayo ng gapasan sa kabilang baryo. Bago umalis ng tahanan, nagkakarga ng mga dasalang binata at nagpapakain ng mga tangang mutya. Nag-iisang antingero sa pamilya. Walang naniniwala sa ginagawa nito. Ngunit hindi nila tinutulan ang binata dahil hindi rin naman ito nakakasama sa kanya. Bakit ba kasi sobrang daming dasal naman yung kinakarga mo sa mga gamit mo? Ay nako, naaantala palagi ang lakad natin eh. Lalo pa ngayon na medyo malayo ang gapasan. Wika ni Mang Mar. Alam mo naman tayo na kailangan ko magkarga ng mga dasal pang depensa. Hindi natin alam kung anong meron sa kabilang baryo. Lalo pat napapabalitang may mga aswang na gumagala doon. Tugon ni Dado. Ay sos, ayang ka na naman. Ay nako. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na sabi-sabi lang ang tungkol sa mga aswang na yan. Wala naman talagang nakakita sa kanila. Mas mabuti pa din na handa, tay. At isa pa, may mga nadidinig din akong usap-usapan ng mga pananalakay sa iba't ibang baryo. Wika ni Dado. Napailing na lamang si Mang Mar sa sinabi ng anak. O siya, bahala ka nga sa buhay mo. Tara na, tatanghaliin na tayo. Wika ni Mang Mar. Pagtatanim ng palay ang pangunahing trabaho ng mag-ama. May sariling lupa ang mga ito. Ngunit nakikigapas pa rin bilang bahagi ng tradisyon. Nakasanayan na ito ng mga magsasakang nakatira sa lugar. Simpleng pamayanan ang tinitirhan nila, Dado. Wala pang kuryente na mga sandaling yon. Kaya maagang natutulog ang mga tao. Maaga ding nagsisimula ang buhay sa ganitong uri ng pamayanan. Dahil na din sa bukid ang pangunahing gawain ng mga tao. Maaga nilang sinisimulan ang kanilang gawain para hindi sila abutan ng hapon. Bago pa lumubog ang araw, nakauwi na ang mga tao sa kani-kanilang tahanan dahil na din sa mga kumakalat na usap-usapan. Bagaman wala pang nakakapagpatunay na may aswang ang gumagala sa lugar, malakas ang pananalig ni Dado na totoo ang mga ito. Nasa kalagitnaan na ng paggapas ang mag-ama nang biglang ipahinto ng may-ari ang trabaho para mananghalian. Halika, Dado. Kumain na muna tayo. Gutom na din ako eh. Wika ni Mang Mar. Tatapusin ko lang po ang hilerang ito. Susunod na kaagad ako. Tugon ni Dado
Akmang yuyuko na sana ito para bumalik sa paggapas. Nang mapansin ito ang dalawang lalaking nakatitig sa kanya. Nang mapansin ng mga ito na nakatingin din ang binata sa kanila, kusa itong umiwas. Pweh, wala naman pala kayong sinabi. Subukan niyo lang akong galawin ngayon. Wika ng binata sa sarili. Matapos nitong gapasin ang natitirang bahagi, nagpunta na ito sa ama upang mananghalian. O kumain ka na. Nang mahakot na natin yung mga nagapas na palay, malamang bukas pa ipapapagpag ng may-ari ang mga ito dahil siguradong hapon na tayong matatapos sa paghakot. Wika ng matanda. Sandali lang naman yan tay kung gugustuhin eh. Kaya kong uubusin yung parte natin ngayong hapon. Kaso yung ibang nakikigapas, ang babagal kumilos eh. Ay nako. Tugon ni Dado. Pwede bang hinaan mo lang yung boses mo? Nadidinig ka ng mga kasama natin Pag-awat na matanda. Dahil nakatingin na sa kanila ang ilan sa mga kasamahan. Kaya mo lang sila tay. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Parang hindi nagmamadaling matapos yung gawain. Ang kukupad eh. Sila lang din naman yung makikinabang kung bibilisan nila yung kilos. Yang bunganga mo talaga kahit kailan. Alam mong nakikidayo lang tayo, kaya makisama ka. Wika ni Mang Mar. Nanahimik na lamang si Dado. Dahil alam nitong mahabang diskusyon lamang ang mangyayari kung patuloy siyang sasagot. Kinahapunan habang pauwi, muling kinausap ni Mang Mar ang binata. Ikaw na lang ang bumalik bukas para ipagpag yung mga ginapas natin. Siguradong mahigit 6 na sako lang din naman yon. At ang makukuha mong parte, 1 sako at kalahati lang. Wika ni Mang Mar. Ako nang bahala doon tay. Pero saan ka ba pupunta bukas? Tanong ng binata. Kailangan kong lakarin ang papeles ng ating lupa dahil ilang buwan na itong hindi nababayaran sa munisipyo. Mamaya magulat na lang tayo. Malaki na pala ang amilyar ng lupa natin. Tugon ng matanda. Habang naglalakad, napansin ni Dado ang dalawang kalalakihang nakasunod sa kanila. Patuloy lang sa pagkukwento ang matanda. Ngunit wala na sa kanya ang atensyon ni Dado. Huminto ito upang kumprontahin ng dalawang lalaki. Ngunit nang lingunin ng binata ang mga ito, mabilis namang nagsipag-iwas. Anak nang, kanina pa kayo Ano bang problema nyo? Bakit nyo kami sinusundan? Sigaw ni Dado. Ngunit hindi sumagot ang dalawa. Sa halip ay nagpatuloy na ang mga ito sa paglalakad. Ano ka ba namang bata ka? May bala ka pang makipag-away sa mga taga rito. Umayos ka nga Dado. Masyado mong inilalagay dyan sa ulo mo ang pagkakaroon mo ng anting-anting. Sita ng matanda. Pasensya na tay. Hindi maganda yung kutob ko sa mga taong yun eh. Tugon ni Dado. Patuloy pa din itong nakikipagtitigan sa dalawang lalaki mula sa malayo. Naglabas ng kutsilyo ang binata. Naupo at may kung anong isinulat sa lupa. Ano ba yung ginagawa mo anak? Tanong na matanda. Manood ka lang tay. Tignan mo ang gagawin nila at papatunayan ko na aswang ang mga yan.
Tugon ni Dado. Nanlaki ang mga mata ni Mang Mar sa sinabi nito. Tinignan na matanda ang mga kalalakihan. Nakitang galit na galit ang mga itsura nito. Ano bang ginawa mo? Bakit nagalit ang mga yon? Ikaw talagang bata ka. Nagtatag lang po ako ng teritoryo, tay. At ayaw ng mga aswang sa ganong uri ng gawain. Kaya galit na galit sila eh. At siguradong lalabas ang totoong kulay ng mga yan kapag ginawa mo yun sa kanilang teritoryo. Wika ni Dado. Sa kabila ng mga nakitang patunay, nagdadalawang isip pa din si Mang Mar. Kaya inawat na nito ang binata at inayang umuwi. Kung aswang man sila, huwag mong kakalimutang nandito pa tayo sa baryo nila at ilang kilometro pa ang layo natin sa bahay. Babala ni Mang Mar. Mabilis namang tumayo si Dado. Nagsimula ng maglakad. Sumunod naman ang ama at muling nagtanong. Kung talagang aswang ang mga yon, bakit hindi ka nila sinusundan matapos ang ginawa mo? Tanong ni Mang Mar. Hindi na basta-bastang susunod ng mga aswang, tay. Kapag nalaman nilang kayang magtatag ng dome ang isang tao. Tara na po, tay, at gagabi na tayo sa pag-uwi. Tugon ni Dado. Kinabukasan, bumalik ang binata sa kabilang baryo para ipagpag ang kanilang naaning palay. Wala pang treasure noong araw, kaya pinagtsatsagaan ng mga magsasaka ang pagpapagpag ng kanilang mga naaning palay. Inihahampas ito sa isang kawayan upang matanggal ang mga butil na nakadikit sa uhay. Matapos yon, mano-mano itong papahanginan upang humiwalay ang ipa. Matapos ipagpag ang kanilang naaning bahagi, kinuha na ni Dado ang kanilang parte at umuwi. Pasan-pasan niya ito hanggang sa makarating sa tahanan. Wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit kinagabihan, habang nag-uusap ang mag-ama, biglang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong si Dado. Mukhang naglalaro na naman ng mga pusa sa bubong. Ay nako, bakit ba kasi ang daming pusa ng kapitbahay natin eh? Wika ni Mang Mar. Akmang tatayo sana ito para bugawin ang mga inaakalang pusa, nang bigla itong pigilan ni Dado. Sandali lang, tay. Hindi ganyang kalaki ang yapak ng mga pusa. Anong ibig mong sabihin? Hindi pusa ang nasa bubong? Tanong na matanda. Mukhang sinundan ako ng mga kalalakihang kahapon eh. Dito ka lang, tay, ha? At ako na ang lalabas. Tugon ni Dado. Dali-daling tumayo ang binata. Lumabas ng tahanan. Tumayo ito sa bakuran at pinakiramdaman ng paligid, habang nagkakarga ng mga dasal sa kanyang gamit. Ilang sandali pa, biglang tumahimik ang kapaligiran. Nawala ang huni ng mga kuliglig at biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nakaramdam ng kakaibang alinsangan ang binata. Alam nito na nasa paligid lamang ang mga nilalang. Alam kong nandyan lang kayo, kaya kung ako sa inyo, lalabas na ako sa pinagtataguan ko. Wika ni Dado, habang hawak ang punyal na nakasuksok sa tagiliran. Ano bang ginagawa mo dyan sa bakuran, Dado? Pumasok ka na nga dito. Mahamog na. Sigaw ni Mang Mar.
na nooy nakatayo sa labas ng kanilang tahanan. Ngunit hindi sumagot ang binata. Napalingon ito sa kanilang bintana. Nakita ang amang nakaupo sa lamesa. Napagtanto ng binatang nililinlang lamang siya ng kung anong nilalang na sumunod sa kanya. Kung akala mong maluloko mo ako, pasensya na. Pero kilala ko ang ugali niyo mga aswang. Wika ni Dado. Kagad itong sinugod ng nilalang na nagpapanggap bilang si Mang Mar. Sinalubong naman ito ng binata. Sinaksak gamit ang punyal. Dito na naalarma si Mang Mar nang marinig ang sigawan sa labas ng tahanan. Dali-daling dumungaw ang matanda at nakitang nakikipagbuno ang anak sa isang maitim na nilalang. Sino ba yung kaaway mo, Dado? Huwag kang lalabas, tay. Aswang ang isang to. Wika ni Dado. Nanlaki ang mga mata ni Mang Mar dahil nang itulak ng anak palayo ang nilalang at matapat sa liwanag na nagmumula sa gaserang nasa loob ng tahanan. Hindi may paliwanag ang kilabot ng matanda nang masilayan nito ang nakakatakot na mukha ng nilalang. Malalaki ang pula nitong mga mata. Walang ilong at punong-puno ng pangil ang malaking bunganga. Nakalabas din ang napakahaba nitong dila. Napaatras ang matanda at dahil sa sobrang takot, hindi ito makapagsalita. Patuloy na nakikipaglaban si Dado sa nilalang hanggang sa masukol niya ito sa bakod na gawa sa kawayan. Dinampot ni Dado ang isang matulis na tulos at walang pagdadalawang isip na itinarak sa katawan ng aswang. Napahiyaw sa sakit ang nilalang at umalingaw-ngaw sa paligid ang nakakakilabot nitong boses. Hindi na tinigilan ni Dado ang aswang hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Kinuha ng binata ang tumpok ng dayami at tuyong kahoy sa sulok. Tinambak ito sa katawan ng aswang. Kumuha ng pangsindi at sinilaban ang katawan ng nilalang. Hindi pa din makapaniwala si Mang Mar sa mga nakita. Ngayon, tay, naniniwala ka na ba sa aswang? Kaya na mismo sa harapan mo yung pruweba, oh. Wika ni Dado. Saan pa nanggaling ang nilalang na yan? At bakit kanila sinundan dito sa bahay? Tanong na matanda. Ang hinala ko, isa yan sa mga kalalakihang sumunod sa ating kahapon. Tugon ng binata. Ang ibig mong sabihin, mga aswang nga ang dalawang yon. Oo, tay. Mga aswang sila. Sinabihan na kita unang beses ko palang nakita yung dalawang yun eh. Kaso hindi ka naman naniniwala. Pasensya na, anak. Hindi ko naman nakalaing totoo palang mga aswang. Ngayon napatunayan ko na. Pero anong plano mo? Siguradong hahanapin ng mga kalahi niya yung napatay mo. Oo nga eh. Tama po kayo, tay. Hahanapin nga ng mga kalahi niya ang isang yan. Kaya hindi ko na hayaang matunton pa nila ang tahanan natin. Ako na mismo ang pupunta sa kanila. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sa baryong yon? Malay mo kung ilan ang bilang nila. Alam mo ba kung gaano sila karami? Pwedeng isang baryo o isang pamilya. Pero wala akong pakialam, tay. Sinimulan ko ang labang to, kaya tatapusin ko at dadalhin ko sa kanilang teritoryo para wala nang madamay pang iba. Pag-uusap ng mag-ama.
Kinabukasan ay pinuntahan ni Dado ang kaibigang antingero. Natawagin na lang natin sa pangalang Marco. Mataas din ang kaalaman nito pagdating sa lihim na karunungan at maraming nalalamang paraan sa pagpatay ng mga aswang. O Dado, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Gusto mo na naman bang makipagsubukan? Tanong ni Marco. Hindi pare, kailangan ko ng tulong mo eh. Mangyari kasi, nasagi ko yung bahay ng putakte. Tugon ni Dado. Bahay ng putakte? Eh di sana nagpauso ka para layuan ka nila. Napakaliteral mo namang mag-isip. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nakapatay ako ng aswang pare at ang hinala ko mula sa Barrio San Isidro ang isang yon. Barrio San Isidro? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ano naman ang ginawa mo doon? Alam mo ba ang kwento ng baryong yon? Pare, may sabi-sabing pugad na mga aswang ang sinumpang lugar na yon. Alam ko naman pare. Pero wala naman kami masamang intensyon ni tatay eh. Nakidayo lang kami ng gapasan. Tapos may dalawang lalaking sunod ng sunod sa amin. Kaya sinubukan ko silang asarin. Nagtatag ako ng dome sa kanilang teritoryo. Eh talaga naman palang nasisiraan ka na ng tuktok eh. Bakit mo naman yung ginawa? Natural. Hahabulin ka talaga ng mga aswang. Dahil isang kalapastanganan sa kanilang teritoryo ang pagtatatag ng dome na hindi man lang nagpapaalam sa namumuno sa kanila. Alam ko naman yun pare, pero wala na ako magagawa. Nangyari na eh. Kaya nga ako nandito para hingi ng tulong mo. Hindi ba nanunugis ka din ng mga aswang dati? Oo pare. Pero yun lang mga aswang na gumagawa ng hindi maganda sa mga tao. Iba kasi yung kaso mo eh. Ikaw pa mismo ang nagsimula ng gulo. Bueno, nandito naman na to. Wala na tayong magagawa. Pag-uusap ng dalawang binata. Pinayuhan ni Marco ang kaibigan na wag munang bumalik sa baryo para maiwasan ang komprontasyon. Sinunod naman ito ni Dado. Ilang araw ding nanatili sa kanilang tahanan ang binata. Hanggang sa natapos ang buwan ng gapasan. Nang mga sandaling yon, naghahanda na si Mang Mar para magtanim ng palay sa kanilang lupain. Nagpasya ang binatang tumulong sa pag-aararo. Medyo malawak din ang palaya ng mag-ama. At hindi nakakayanin ng matanda ang ganong kalaking trabaho. Dado, kailangan nating magpapasok ng tubig ngayong gabi sa palayan para maibabad ito at mahihanda sa paglalatek. Kaso masama ang pakiramdam ko eh. Maaari bang ikaw na ang magbantay ng irigasyon? Alam mo naman ang ugali ng kalapit nating taniman. Masyadong maramot sa tubig. Akala mo naman sila ang nagpagawa ng irigasyon. Bili ni Mang Mar. Pumayag naman si Dado sa pag-aakalang ligtas na ang paligid. Ako na po ang bahala tay. Magpahinga na po kayo. Kakain lang ako ng hapunan tapos lalakad na din ako. Tugon ni Dado. Kinagabihan habang nagpapapasok ng tubig. Natanaw nito ang isang matandang lalaking naglalakad sa pilapil ng walang dalang sulo. Papalapit ito sa kanya. Kaya naman inilawan ito ng binata para makita ng matanda ang daan. Manong magandang gabi po. Anong ginagawa niyo dito? At wala pa kayong dalang sulo. Delikado pong maglakad lalo pat napakadilim. Wika ni Dado.
Hindi naman nagsalita ang matanda. Dire-diretso lang ito sa paglalakad. Nang bigla itong madulas, nahulog sa pilapil. Dali-daling pinuntahan ng binata ang binagsakan nito. Ngunit laking pagtataka ni Dado dahil wala na doon ang matanda. Mukhang pinaglalaruan na ako ng mga mata ko ah. Makauwi na nga lang. Medyo inaantok na din ako eh. Tapos naman na din yung pagpapatubig. Wika ng binata sa sarili. Isinara nito ang daanan ng tubig papunta sa kanilang palayan at hinayaang dumaloy ng diretsyo ang tubig sa irigasyon. Habang naglalakad, muling nakita ng binata ang matanda. Sa pagkakataong yon, nakatitig ito sa kanya. Nakalabas ang buwan ng mga oras na yon, kaya naaninag ni Dado ang figura nito. Hindi naman umaalis sa pwesto ang matanda, kaya hinayaan lang din niya ito. Patuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa marating nito ang kalsada. Laking pagtataka ni Dado dahil naroon pa rin ang matanda. Hindi na ito nakapagpigil, kaya kinumpronta niya na ito. "Manong, ano po bang kailangan niyo sa akin? Bakit kayo sunod ng sunod?" Tanong ng binata. Wala naman. Gusto ko lang masiguro na makakauwi ka ng ligtas. Hindi pa oras para sa iyong paghukom. Kaya hindi ko rin hahayaang may ibang nilalang na gumalaw sa iyo. Tugon ng matanda. Matapos ay naglaho ito kasabay ng pagdilim ng buwan. Mabilis na umuwi si Dado upang siguruhin ang kaligtasan ng ama. Nakahinga naman ito ng maluwag nang makitang mahimbing nang natutulog ang ama. Kinabukasan, maaga pa lamang ay umalis na ang binata papunta sa tahanan ni Marco. Isinalaysay nito sa kaibigan ang nangyari. "May aswang na nagbabantay sa iyo, Dado. Sinisiguro nilang walang ibang makakapatay sa iyo dahil sila mismo ang magpapataw ng parusang kamatayan sa iyo." Wika ni Marco. "At anong akala nila? Tatanga lang ako at hahayaang patayin nila nang hindi nakikipaglaban?" Tanong ni Dado. "Tama ang sinabi mo, pare. Hindi tayo dapat nagpapasupil sa kanila. Ngayon, anong plano mo?" Tugon ni Marco. "Mag-aantay ako kung kailan sila sasalakay. Siguro naman, sapat na panahon na yun para makapaghanda." Kadalasan, nag-aantay ng 1 taon ng mga aswang simula nang mangyari ang pagpatay sa kanilang kalahi bago sila sumugod para magiganti. Kung ganun, antayin natin ang oras na yon. Pag-uusap ng dalawa habang nag-aantay ng pagsugod ng mga aswang. Naghanda na sina Marco at Dado. Gumawa ng mga pangontra at karagdagang proteksyon laban sa aswang ang mga ito. Makalipas ang ilang buwan, sumapit na naman ang gapasan. Muling nagbalik sa baryo San Isidro si Dado. At sa pagkakataong yun, kasama na si Marco. Dito nagsimula ang lahat. 1 taon na ang nakakaraan, Marco. Kaya siguradong dito din magwawakas ang lahat. Wika ng binata.
Isa lang ang babala ko sa'yo pare. Nasa baryo tayo ng mga aswang kaya mag-iingat ka pa din. Dahil maaaring mabaliktad ang lahat. Tugon ni Marco. Alam ko yung pare. At hindi din ako basta-bastang sasalakay ng hindi handa. Muling wika ni Dado. Nagpatuloy sa paggapas ang dalawa. Habang nakikiramdam sa paligid. Nasurpresa si Dado dahil walang nangyaring masama sa kanila. Hanggang magtanghalian. Inaya pa sila ng mga taga-baryo para kumain. Nag-aalinlangan pa ang dalawa nung una. Ngunit nang buksan ng isa sa mga taga-baryo ang malaking kalderong punong-puno ng kanin. Nakahinga ng maluwag si Dado. Dahil ang buong akala nila ay kung ano na ang laman ng malaking kaldero. Sumalok ng kanin si Marco. Nagdala ng sariling ulam ang dalawa para makasigurong hindi sila malalason o mayanggaw ng mga aswang. Naupo ang mga ito sa paanan ng isang puno at nagsimulang kumain. Sa hindi kalayuan, nakaupo naman ang pangkat na mga kalalakihang may dalading sariling kaldero na punong-puno ng karne. Inaya pa ng mga ito si Marco. Ngunit tumanggi ang binata dahil sa kakaibang amoy na nagmumula sa kinakaing karne ng mga ito. Tumalikod si Marco para hindi makita ang pagkain ng kabilang grupo. Habang si Dado naman nakaharap sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nasipat nito ang putol na paa ng isang sanggol at lumulutang sa sabaw na nasa kaldero. Huwag kang nagpapahalata, Dado. Mga aswang ang grupong nasa likod natin. Ituloy mo lang ang pagkain na parang wala kang nakikita. Bulong ni Marco. Nakikipagnitian pa ang kabilang pangkat sa kanila. Habang sarap na sarap sa pagkain. Pilit namang umingiti si Dado. Sa kabila ng katotohanan na gustong gusto na nitong masuka dahil sa hindi kaaya-ayang tanawin. Tiisin mo, Dado. Wag na wag kang maduduwal. Kung hindi, pare-pareho tayong malilintikan dito. Muling bulong ni Marco. Sino ba namang hindi masusuka sa nakikita ko? Putik na yan. Nakaharap pa ako sa kanila habang nakikitang hinangata ng isa sa kanila yung paanong bata. Tugon ni Dado. Hindi nararamdaman ng mga aswang ang tanga nila ng mga oras na yon. Dahil sa sabulag na ibinalot ni Marco sa kanilang kinaroroonan. Patuloy lang sa pagkain ang kabilang pangkat. Samantalang ang dalawang binata naman nagsisindi na ng sigarilyo habang nagpapahinga sa lilim. Maya-maya pa, tumayo na din ang pangkat ng mga aswang upang bumalik sa pagtatrabaho. Ngunit bago pa man makalayo ang mga ito, narinig ni Dado ang isa sa mga itong nagsalita. Mukhang magiging masarap na naman ulit ang hapunan natin mamayang gabi Wika ng aswang. Nagkatinginan ang dalawa at dali-dali na ding bumalik sa trabaho. Kailangan nating tapusin ang gawain natin para hindi tayo mapaghalataan. At kailangan din nating bilisan. Hindi tayo pwedeng abutan ng dilim dito dahil ang hapunang tinutukoy nung isa kanina. Tayong dalawa yon. Wika ni Marco.
Alam ko, Marco. Hindi ba ito naman talaga yung totoong sadya natin dito? Tugon ni Dado. Oo, tama ka pare. Pero hindi mo naman sinabi na ang buong baryo ng San Isidro dadalo sa gapasan. Muling wika ni Marco. Nagulat si Dado nang mapatingin ito sa palayan. Dahil nakita niyang punong-puno ng taga-baryo ang buong taniman. Naghahakot ang mga ito ng kanilang nagapas at ang ilan ay nagsisimula na ding magpagpag. Mukhang wala tayong ibang pagpipilian. Hindi nila tayo dapat maunahan, Marco. Dahil sa oras na mahuli tayo, baka magkatotoo yung sinabi mo kanina. Talagang magkakatotoo. Matapos man natin at hindi ang trabaho, pinaglalaroan lang tayo ng mga yan. Kaya ihanda mo ang sarili mo, Dado. Sa oras na sumalakay sila sa atin, huwag kang magdadalawang isip na lumaban. Aba syempre naman. Alangan namang tatanga lang ako habang sinusubukan nila tayong katayin. Pag-uusap ng dalawa. Patuloy lamang sa pagtatrabaho ang magkaibigan. Hanggang sa matapos ang kanilang gawain. Saktong papalubog na ang araw. Nag-antay na lamang ang dalawa sa susunod na gagawin ng mga taga-baryo. Nagtitipon-tipon ang mga ito habang nag-uusap. Anong susunod nating plano, Dado? Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Tanong ni Marco. Hindi. Hindi tayo mamamatay dito, Marco. Tugon ni Dado. Dahan-dahan silang umalis sa lugar. Hanggang sa makarating sila sa kalsada. Nakahinga ng maluwag ang dalawa sa pag-aakalang nakaligtas na sila sa mga aswang. Hindi tayo pwedeng makipaglaban sa mismong baryo dahil sobrang dami nila. Wika ni Marco. Tama ka, Marco. Naisip ko nga din yun eh. Kaya kailangan nating magplano ng panibago. Mali ang unang estratehiya ko eh. Hindi natin sila kakayanin. Tugon ni Dado. Ano ba kasi yung naisip mo nang binalak mong sumalakay sa baryo nila? Inakala ko na iilan lang sila dito eh. Hindi ko naman alam na isang buong baryo pala ng aswang yung makakalaban natin. Pag-uusap ng dalawa. Habang nag-uusap, nakarinig si Dado ng mga sigawan at taong nagtatakbuhan papunta sa kanilang direksyon. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang grupo ng mga tao. Mukhang ito na nga yung sinasabi ko. Ano nang gagawin natin, Dado? Tanong ni Marco. Bagaman may kaalaman ito sa lihim na karunungan, hindi pa din maiwasan ng dalawa na matakot sa maaaring kahinatnan na mga pangyayari. Dadalawa lamang sila sa lugar kung saan punong-puno ng mga kalaban. Takbo, Marco. Kailangan nating umatras sa ngayon. Wika ni Dado. Dali-dali namang tumakbo ang dalawa. Ngunit porsigido ang mga kalabang mahuli sila. Anak nang, mukhang dito na tayo mamamatay, Dado. Bakit ba ako sumama sa mga kalokohan mo eh? Tanong ni Marco. Yang ka na naman eh. Pinapairal mo na naman yung karuwagan mo. Marco, tandaan mo, pareho tayong may kaalaman. Bakit hindi natin gamitin at lumaban sa halip na tumakbo? Tugon ni Dado. Sabihin mo nga sa akin kung paano natin lalabanan ang ganyang karaming aswang.
Estratehiya lang, Marco. Kailangan natin silang pag-iwahiwalayin at doon tayo sasalakay. Madaling sabihin, pero paano naman natin gagawin yon? Hatiin natin sila sa dalawang pangkat. Pag-uusap ang dalawa habang patuloy sa pagtakbo. Narating na mga ito ang sangang daan. Ang isa ay papunta sa taniman ng tubo, habang yung isa naman ay papunta sa ilog. Mukhang dito magandang gawin ang plano mo, Dado. Tama ka. Kunin mo ang kanan. Ako sa kaliwa. Pag-uusap ng magkaibigan. Kagad silang naghiwalay. Kagaya ng inaasahan ng mga ito. Nahati ang puwersa ng mga humahabol na aswang. Mabilis na nakapagtago si Dado sa isang puno habang inaantay ang pagdating ng mga kalaban. Sinadya nitong hubarin ang damit at sinabit sa isang sanga. Ipinahid nito ang dalang lana sa katawan upang mawala ang kanyang amoy. Tahimik na nag-aabang ang binata sa taas ng puno hanggang sa makita nito ang dalawa sa mga humahabol sa kanya. Nang mga sandaling yon, nagbagong anyo na ang mga taga-baryo. Bagaman natatakot, wala nang pagpipilian ang binata kundi ang lumaban. Marahan itong binunot ang kanyang itak at nang makahanap ng tamang pagkakataon, tumalon ito mula sa sanga at pinagtataga ang mga aswang gamit ang kanyang dinasalang punyal. Matapos patayin ang mga kalaban, muling nagtago ang binata. Dumating ang dalawa pa sa mga ito. Hinahanap siya. Ngunit dahil sa taglay na sabulag mula sa lana, hindi ito maamoy ng mga aswang. Kapag nagtatago, nag-usal na mga dasal pang tigalpo ang binata. Ibinato ito sa dalawang kalaban. Nanigas ang katawan ng mga aswang. Saka pa lamang nagpakita ang binata. Pinugutan ng ulo ang mga ito. Tumakbo papunta sa ilog ang binata. Muling nagtago. Sa pagkakataong yun, higit sa 5 katao ang nakita nitong naghahanap sa kanya. Tahimik na nakatago sa talahib ang binata, habang patuloy na nag-aantay ng tamang pagkakataon. Samantalang si Marco naman, sabay-sabay na hinarap ang mga kalaban. Tiwala ito sa taglay niyang mutya ng kidlat na sinamahan ng dasal ng infinito at atardar. Hindi rin nakakaramdam ng pagod ang binata dahil sa tangan nitong mutya ng ngipin ng kalabaw. Kaya naman sisiw sa kanya ang mahigit 10 kalaban. May kalakihan din ang katawan ng binata at nakatulong ito para tuluyan niyang matalo ang mga aswang. Matapos makipaglaban, pinuntahan ni Marco si Dado. Alam nito kung paanong lumaban ang kaibigan, kaya siguradong hindi pa nito tuluyang natatalo ang mga humabol sa kanya. Hindi nga nagkamali si Marco dahil nadatnan nitong nagmamasid sa paligid ang 5 aswang. Hoy, sinong hinahanap niyo? Sigaw ng binata. Nagsipaglingunan naman ang mga aswang. Sinugod si Marco. Kinuha naman ni Dado ang pagkakataon para lumabas sa pinagtataguan upang tulungan ang kaibigan. Nagawa nilang ubusin ang 5 natitirang aswang. Sa pag-aakalang tapos na, nagpasya ang mga itong umuwi. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad, nakaramdam ng kakaibang presensya si Marco.
Bigla ding tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng mga kulisap. Umalingaw-ngaw sa paligid ang alulong ng mga aso. Hindi maganda ang pakiramdam ko, Dado. Mukhang hindi pa tapos ang laban Wika ni Marco. Mukhang may isa pa tayong problema. Tugon ni Dado. Biglang nagsalubong ang magkabilang dulo ng kawayan. Isang lalaki ang nagpakita sa gitna ng daan. Wala itong damit pang itaas. Nakatayo ang buhok. Ang lakas ng loob niyong pasukin ang nananahimik kong baryo. Walang ginawa sa inyo ang aking mga kababaryo. Pero anong ginawa niyo? Ginambala niyo ang katahimikan namin. Wika ng lalaki. Teka, sandali lang. Kilala ko ang boses na yan Wika ni Marco. Ano bang ibig mong sabihin, Marco? Si Mang Menandro ang taong yan. Ang pinuno ng baryo San Isidro. Naku po, naloko na. Bakit naman? Anong meron sa taong yun? Hindi mo ba alam na isang bantog na aswang si Mang Menandro? Hindi ako mangangahas na lumaban sa taong yan Pag-uusap ng dalawa. Isang bagay lang ang tanong ko sa inyo. Ano ang ginawa ng mga kababaryo ko? At bakit humantong sa ganito ang lahat? Muling tanong na matanda. Mawalang galang na ho sa inyo, Mang Menandro. Ipinagtatanggol ko lang ho ang sarili ko. Ang mga tao mo ang unang sumugod sa amin ng tatay ko. Tugon ni Dado. Ang nakarating sa akin, kayo ang unang sumalakay at pinatay pa ninyo ang aking pamangkin. Gaano katotoo ang narinig ko? Tinitigan ni Marco si Dado dahil wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Anong ibig niyang sabihin? May ginawa ka bang hindi ko alam, Dado? Tanong ni Marco. May pinatay akong aswang sa aming bahay. Sinunog ko ang katawan ng isang yon. Sinugod niya kami ni tatay sa mismong bakura namin. Tugon ni Dado. Nagulat si Mang Menandro sa sinabi ng binata. Dahil iba ang nakarating na kwento sa matanda. Ang nakarating sa akin, binihag niyo ang isa sa aking mga kababaryo at pinatay sa inyong bakuran. Ngayon, sino sa inyo ang nagsisinungaling? Agom. Kitang-kita ko po kung paano niyang tinalian si Matias. Dinala po sa kanilang tahanan. Wika ng isa pang aswang habang nakaturo kay Marco. Natawa naman ang binata dahil wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Bakit ka sa akin nakaturo? Nadamay nga lang ako sa kalokohan nitong kaibigan ko. Paano mong nasabi na ako ang pumatay sa kababaryo mo? Wika ni Marco. Nilingon ni Mang Menandro ang lalaki. Tinignan ng masakit. Nagsisinungaling ka sa akin, Agom. Mukhang maling tao ang naituro mo. Wika ng matanda. Hindi po, Kapitan. Totoo po yung sinasabi ko. Tugon ni Agom. Maling tao ang itinuro mo. Ako ang pumatay sa kasama niyong aswang at hindi si Marco.
Ang tao din bang ito ang nagkwento sa'yo ng kasinungalingan? Sa kasamaang palad. Oo, si Agom nga ang nagkwento sa akin ng lahat. Hindi ako makapaniwalang nagsinungaling ka para pagtakpan ang ginawa niyong magkapatid. Bakit ninyo sinalakay ang mga taong payapang nagtatrabaho? Tanong ni Mang Minandro. Nayabangan sa kanya si Matias, Kapitan. Yun lang po ang dahilan kung bakit niya sinundan ng isa sa kanila. Ang totoo, hinulaan ko lang kung sino sa kanila ang lalaking yun. Hindi ko nakita yung mukha niya eh. Isang malinaw na pagkakamali mula sa aking panig ang nangyari. Ngunit hindi pa din makatarungan ang ginawa niyong pagpatay kay Matias. Wika ng matanda. Hindi ko din ginusto yung nangyari. Kung hinayaan ko siya, Manong, malalagay sa kapahamakan ng buhay ng tatay ko. Kung nagawa ko man siyang patayin, patawarin niyo ako. Ginawa ko lang sa tingin kong tama. Ano pa man ang gawin natin dito, wala na tayong magagawa pa. Hindi na may babalik ang mga nawalang buhay. Magsilbi na lang sana itong aral sa bawat panig. Wika ni Mang Minandro. Akmang aalis na sana ang matanda. Nang bigla namang sumugod si Agom. Kung hindi mo kayang patayin ang mga taong to, ako na ang gagawa. At isusunod kita, Mang Minandro. Wala kang kwentang pinuno. Sigaw ni Agom. Sabay sugod kay Dado. Mabilis naman itong nasangga ni Marco. Tumigil ka na. Nagkasundo na ang bawat panig. Kaya huwag ka nang gumawa ng kahit anong makakasama para sa lahat. Wika ni Marco. Habang itinutulak palayo si Agom. Hindi kita masisisi kung magagalit ka ng ganyan, Agom. Kung gusto mong bigyan ng katarungan ng kamatayan ng kapatid mo, ibinibigay ko na sa iyo ang kapasyahan. Karguhin mo ang magiging resulta ng gagawin mo. Tugon ni Mang Minandro. Matapos ay naglakad na ito palayo. Sa tingin mo, makatarungan ba itong ginagawa mo, Agom? Mamamatay ka rin lang dito. At sigurado kung hindi ito ang gustong mangyari ng kapatid mo. Wika ni Dado. Hindi ako magkakaganito. Kung hindi mo pinatay ang kapatid ko, kasalanan mo ang lahat ng to. Tugon ni Agom. Habang nagpapalit ng anyo. Nakatitig lamang si Marco kay Mang Minandro. Nakatayo lamang ito sa isang sulok habang pinagmamasdan ang nangyayari. Nakikiramdam lang si Marco kung ano ang maaaring gawin ng matanda. Sumugod si Agom papunta kay Dado. Dali-daling binunot ng binata ang itak upang salubungin ito. Pasensyahan na lang tayo. Pero hindi ako pwedeng mamatay sa lugar na to. Wika ni Dado. Naglapit ang dalawa. Winasiwas ni Dado ang kanyang itak. Tinamaan sa kamay si Agom. Inakala nitong walang epekto ang itak sa kanya. Ngunit nagulat ang kalaban nang makita ang napakalaking sugat na natamo. Paanong tumalab ang itak mo sa akin? Ang talim ng itak na ito ay dinasalan. Wala itong sasantuing elemento. Kaya sumuko ka na. Hanggat may oras ka pa, Agom. Hindi ako susuko. Hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng ginawa mo sa kapatid ko. Pag-uusap ng dalawa. Muling sumugod si Agom. Sinalubong naman ito ni Dado.
Sa bawat pag-atake ng aswang, ay siya namang pagtama ng itak ni Dado sa kanyang katawan. Hindi maghihilom ang mga sugat na yan, Agom. Mauubusan ka lang ng dugo at mamamatay kapag pinagpatuloy mo pa ito. Wika ni Dado. Napaluhod na ng mga oras na yon si Agom, na tila inaantay na lamang ang kanyang kamatayan. Ginusto niyang mamatay sa kamay mo, Dado. Ngayon, ibigay mo sa kanya ang karangalan. Wika ni Mang Minandro. Naglakad si Dado papunta kay Agom. Itinutok ang dulo ng itak sa leeg nito. Bahagyang lumuhod si Dado para bumuelo at buong lakas na itinarak ang itak sa leeg ng aswang. Hindi ko gustong mangyari to. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa kapahamakan. Patawarin mo sana ako kung napatay ko man kayong magkapatid. Pinagsisisihan ko ang nagawa kong to. Wika ni Dado, sabay tapon ng hawak na itak. Kung sa tingin mo ay tama ang ginawa mo, wala kang dapat pagsisihan, Dado. Tugon ng matanda, sabay lakad palayo. Tama ang matanda, Dado. Wala kang dapat pagsisihan. Tara na, umalis na tayo dito. Wika ni Marco. Dali-daling umalis ang dalawa sa lugar. Matapos ang kaganapang iyon, hindi na muling bumalik ang binata sa baryo San Isidro. Maraming taon ang nakalipas. Laking gulat ng mga tao dahil biglang naging abandonadong lugar ang buong baryo. Wala ni isa sa mga aswang ang naiwan. Sinunog din nila ang kanilang mga tahanan. Hindi akalain ni Dado na mangyayari ang lahat ng iyon. Dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan. Sa tuwing mapapadaan ang binata sa lugar, naaalala nito ang mga pangyayari na patuloy na umuusig sa kanyang konsensya. Sa pagdaan pa ng maraming taon, may ilang taong nanirahan sa lugar. Nagpatuloy ang tradisyon ng gapasan. Muling nakidayo sina Dado. Ngunit sa pagkakataong ito, sinigurado ng binatang magiging mapayapa ang bawat pagdayo sa lugar. Hindi man naging maganda ang karanasan nito sa baryo. Ngunit may natutunang mahalagang aral ang binata. Ito ay ang huwag pairalin ang kayabangan at hanggat maaari, magpakumbaba. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.